Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Allen. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Iloilo. Kumpara sa mga mutya na tinatangan ng karamihan ng antingero, ginagawang palawit sa kwintas ang mga ito. Subalit ang kay Mang Matias, nakabaon sa sariling gawang arnis. Nagtatanda ang mga tao sa lugar, lalo na kapag ang nasabing matanda ang pinag-uusapan. Hindi ito tinatabla ng anumang apoy. Bagaman na nagdiliya pa, ang bali-balita'y ipinaglihis sa apoy noong ipinagbubuntis pa lamang. Ngunit hindi nila alam ang totoong kwento. Bata pa lamang si Mang Matias, napansin na ng ina ang pagkahilig sa apoy. Sa tuwing magluluto o magsusunog sa labas, palagi itong nakaabang. Sa takot na baka may masamang mangyari sa bata, inilalayo niya ito. Ngunit dahil sa lakas ng iyak, ibinabalik din at binabantayan na lamang ng maigi. Sa paglipas pa ng panahon, mas lalong lumala ang pagkahilig na ito. Sa gabi ilang gasera ang sinisindihan dahil gustong-gustong makakita ng apoy sa paligid. Nababahala ang ina. Hindi normal sa isang bata ang ganon. Kaya naman sinubukang patignan sa kakilalang manggagamot. Ngunit sa halip na suriin ang kalusugan, binigyan ito ng mutya. Ang sabi nito, isa itong kakayahan, bagay na hindi dapat baliwalain dahil malaki ang tulong sa lipunan. Ang manggagamot din ang palihim na sumasanay kay Mang Matias noong araw para mas maging mahusay na antingero at manunugis na mga aswang sa hinaharap. Hindi nga nagtagal, natutunan ang dapat matutunan at nabibilang sa hanay ng magaling na mamumuksa. Boy, talaga bang hindi tinatabla ng apoy yan si Mang Matias? Parang imposible naman yun. Tao siya at hindi bakal. Maski bakal nga rumurupok din minsan. Sino ba ang nagpapakalat ng usaping yan? Nang mabigwasan ko lang. Wika ng binata na nagngangalang Allen. Dati kayatang anak ng uod. Hindi lilitaw ang isang usapin kung walang patunay. Kilala mo yung mga tao dito sa atin. Hindi sila basta-basta nagsasabi ng walang basehan. Saka dati pa yan panahon ng mga lolo natin. Sa tingin ko nga, immortal si Mang Matias. Kasabay niya yung ninuno ko pero patay na yun. Siya, buhay na buhay at hindi ganong matanda. Ano kayang sikreto niya, no? Tugon ng kasamang nagngangalang Boy. Kasalukuyang nakalambitin sa puno ng mangga ang dalawa habang nakatitig kay Mang Matias na nag-aararo sa bukid. Mag-isa na lamang sa buhay ang matanda at upang matugunan ang sariling pangangailangan, patuloy ito sa pagkayod. Boy, paano kung subukan nating sunugin si Mang Matias para malaman natin kung tinatablan ba o hindi? Wika ni Allen. Dahil sa sinabing ito ng binata, kamuntikan pang bumitaw sa kinakapitang sangsiboy. Gulat na gulat sa sinabi ng kasama. Alam mo, siraulo ka bala Ikaw kaya yung sunugin ko. Parang tanga lang Bahala ka nga dyan. Bababaliw lang ako sa pinagsasasabi mo Umuwi ka na nga lang kung kailan mo gusto. Tugon ni Boy. Dali-dali namang bumaba si Allen sa takot na maiwang mag-isa. Saglit pa nitong tinitigan si Mang Matias nang matapat sa kinalalagyan ng matanda. Napadako ang tingin sa arnis na nasa gilid. Dali-daling umupo sa katabing bato upang mas lalong makita sa malapitan. Sinasabi ng karamihan
na merong kapangyarihan ang arnis na pagmamay-ari na matanda. Kaya naman pinagkainteresan ito ni Allen. Dahan-dahang inabot ng kamay, ngunit hindi magawang mahawakan dahil kagad kinukuha ni Mang Matias. Dali-dali itong tumayo, lumingon sa kaibigang si Boy na hindi makapaniwala sa ginawa niya. Hindi ka ba naiinitan sa panahon ngayon, bata? Mas mainam na umuwi ka at uminom na maraming tubig. Baka matuyo ang lalamunan mo sa matinding init ng panahon. Wika ni Mang Matias na hindi nag-abalang tumingin sa binata. Dinampot nito ang mga kagamitan at saka lumakad. Hila-hila rin ang kalabaw. Hindi ka talaga. Nabubuang ka na yata eh. Paano kung nagalit si Mang Matias sa'yo? Alam mo ikaw, dapat sa'yo kinukulong na lang sa bahay eh. Ilang beses mo na tong ginawa. Maraming bagay na pwedeng pagkainteresan. At ang matandang yun pa talaga yung naisip mo. Pambihira. Mayayari tayo niyan eh. May sinabi si Mang Matias ano? Lagot ka talaga. Sabi pa naman nila, kapag may sinabi yun, mangyayari talaga eh. Malas mo kapag masama. Ano, tatayo ka na lang ba dyan? O sige, bahala kang matusta. Wika ni Boy. Napakamot na lamang sa ulo habang papalayo. Naiwan si Allen sa kalagitnaan ng taniman, saka lang lumakad ng matauhan. Pagsapit ng hapon, bumalik sa manggahan sina Allen at Boy. Naroon muli si Mang Matias, nag-aararo pa rin. Tahimik nila itong pinanonood. Ngunit si Allen ay hindi mapigilan ang sarili na pagmasdang mabuti ang matanda. Lalo na ang palaging bit-bit nitong arnis. Hoy Boy, talaga bang nagbabaga yung arnis ni Mang Matias? Tapos, totoo din ba na hindi siya natatakot sa aswang? Napaka-misteryoso ng taong yan. Maraming sabi-sabi tungkol sa kanya, pero ang hirap kumpirmahin dahil hindi naman makausap. Wika ni Allen. Nang sandaling matapos na sa pagsasalita, natahimik nang biglang lumingon sa kanilang gawi si Mang Matias na para bang nadinig nito ang usapan. Umiwas na rin ang tingin matapos ang ilang sandali. Ayan, daldal pa. Alam mong mahiwaga yung tao, ang dami mo pang sinasabi. Manahimik ka na nga lang dyan at tulungan mo ko manguha ng mga mangga. Bago pa tayo maabutan ni Mang Johnny. Hahabulin tayo ng ita kapag nakita tayo nun. Bilisan mo na. Wika ni Boy. Napabuntong hininga na lamang si Allen. Sinunod ang sinabi ng kaibigan. Subalit hindi pa rin maiwasang sulyapan ng matanda. Paglipas ng ilang oras, nasundan na lamang ng tingin ang paglayo ni Mang Matias. Tapos na itong mag-araro. Hindi napigilan ni Allen ang sarili. Nagmamadaling bumaba ng puno at saka sinundan ito. Pagkarating sa tahanan ni Mang Matias, kagad itong nagtago para hindi mahuli. Sumiksik sa tambakan ng talahib sa tabi. Sinilip nito ang matanda na abala sa pagtali ng kalabaw. Nanlaki pa ang mga mata nang mapagtanto ng binata na ang mismong kinalalagyan ng mga sandaling yun ay malapit lamang sa lubluban nito. Kaya nang magsimulang sumampas sa putik ang kalabaw, napapikit na lamang dahil sa talsikan. Nang sandaling umalis ang matanda, saka lamang ito lumabas. Nagmamadaling lumayo sabay kuha ng mga dahon para tanggalin ang mga mansya ng putik. Naku naman kung kailan nakapwesto saka naman may ganito. Bakit ba kasi hindi ko napansin yung lubluban na yan? Narumihan tuloy ako. Wika ni Allen sa sarili. Oo nga naman. Bakit nga ba? Sa laki niyan, imposibleng hindi mo makita.
Sandali, ikaw yung bata doon sa taniman Hanggang dito ba naman sa tahanan ko nakasunod ka? Bata, hindi ako naghahanap ng aampunin. Kaya umalis ka na. Wika ni Mang Matias. Napalundag si Allen sa gulat. Hindi inaasahan na mahuhuli ito ng matanda. Mang Matias, kayo po pala yan? Ay, nagtanong lang naman ako. Napipi ka na. Bata, hindi mo kailangang mataranta. Ano ba ang sadya mo sa akin? Bihira lang akong humarap sa tao. Kaya madaliin mo. Wika ni Mang Matias. Napahugot ng hininga si Allen. Pinapakalma ang sarili habang nag-iisip kung paano magsasalita sa harapan ng matanda. Sa puntong ito, seryosong seryoso at diretso sa mga mata ang titig. Magpapaalam lang po sana ako kung pwedeng hiramin yung kalabaw nyo. Napagpasyahan po kasi namin ni Boy na aralin yung pag-aararo para may magawa naman. Alam nyo naman po na sa dami ng sakahan dito sa atin, may naghahanap ng aararo. Pagpapalusot ni Allen, naitikom naman kagad ang bibig, sabay hingang malalim. Kabadong-kabado dahil sa paraan ng pagtitig ni Mang Matias na kung ilalarawan ay tagos hanggang buto. Ganun ba? Hiramin ang kalabaw ko para may magamit sa pag-aararo. Bata, maayos naman yata ang pagkakapwesto mo kanina sa tambakan ng talahib. Di ka ba nabago ko ano? May kalabaw kasi kayo kaya bakit kailangan yung manghiram sa akin? Wika ni Mang Matias. Napalunok si Allen. Ngayon lamang napagtanto ang sinabi. Sa pagkataranta, hindi na napansin ang lumalabas sa bibig. Pero sige, kung yan ang gusto mo, pwede niyong hiramin ang alaga ko. Pero dapat may balik bago mag alas 6 ng gabi. Kailangan walang diferensya sa sandaling may uwi. Mahirap alagaan ng isang kalabaw. Iniingatan ko yan. Sa sobrang istrikto siguro ng lolo mo, hindi pinapagalaw ang kalabaw niya. Tama ba? Dugtong ni Mang Matias. Wala sa sariling napatango si Allen. Sinasabayan na lamang upang hindi mahalata ang totoong pakay sa lugar. Ngunit nang sandaling iniaabot na sa kanya ang tali ng kalabaw, natigilan ito dahil hindi marunong. Itinakbo siya nito na naging dahilan para magtamo ng maraming galos. Naku naman, ano na naman ba yung pumasok sa utak mo, Allen? Hihiram-hiram ka ng kalabaw, tapos ngayon iiyak-iyak ka sa tinamumong sugat? Ang lala mo na talaga, pare. Wika ni Boy. Nasa ilalim ng lilim ng mangga ang dalawa. Hindi magawang umuwi. Sa takot na baka mapagalitan lalo. Malay ko ba na ganito pala yung magiging takbo ng pagsunod ko kay Mang Matias? Gusto ko lang naman sanang malaman kung gaano katotoo yung sabi-sabi nila tungkol sa kanya. Putik yan, nagkasugat pa ako. Lintik yung kalabaw na yan Tugon ni Allen. Binato pa ang nakataling kalabaw. Yun lang? Bakit ba kasi gusto mong malaman yung tungkol kay Mang Matias? Hindi pa ba sapat yung salita ng mga ninuno natin? Naiiba nga yung matandang yun kumpara sa atin na ordinaryong tao lang. Kaya wag ka na magtaka no? Napapahama ka tuloy sa katigasan ng ulo mo. Wag kang tumigil, hindi lang yan ang aabutin mo. Wika ni Boy. Nanguha ito ng iilang dahon ng agonoy, dinikdik, at saka iniabot kay Allen para igamot sa mga sugat. Malala ang natamo nito sa bandang tuhod. Alam mo, sa kakulitan mo, ikaw tuloy yung inararo ng kalabaw. Sana naman magtanda ka na. Bilisan mo yung paggamot dyan dahil isasauli mo pa yan.
Hiram ka ng hiram, di naman marunong humawak. Patuloy na paninermo ni Boy. Ngunit dahil ayaw na ni Allen, ito na lamang ang nagsauli. Bago gumabi, nasa harapan na ng tahanan ni Mang Matias ang dala ang kalabaw. Hindi na ito naglikot at dahil maalam si Boy sa ganitong klase ng hayop, naging maayos ang pagbalik nila. Habang hinihintay na matapos ang pagtali ni Mang Matias sa alaga, sinamantala ni Allen ang pagkakataon na masilip ang loob ng tahanan. Dumiretso sa pagsilip sa bintana. Sinuring maigi ang bawat sulok hanggang sa dumako ang paningin sa arnis na nakapatong sa lamesa. Sa pagkakataong ito, malinaw na nakita ang kumikislap na bato sa gitna. Tinitigan niya itong mabuti, ngunit hindi tumagal dahil nahuli ito ng matanda. Aba, masyado yatang mausisa yung kaibigan mo, bata. Mas mabuting umalis na kayo. Huwag na kayong babalik dahil hindi ko nagustuhan ang kilos nito. Wika ni Mang Matias. Pasensya na po kayo. Mang Matias, alis na po kami ha. Hindi na kami babalik. Tara na, Allen. Inila ni Boy ang kaibigan. Pahirapan pang kinaladkad dahil nagpupumilit makawala sa pagkakahawak. Alam ko na kung saan galing yung taglay na lakas ni Mang Matias, Boy. May nakita akong kumikislap na bato. Nakabaon mismo doon sa arnis. Hula ko doon nagmumula yung kakayahan niya Wika ni Allen. Napakamot na lamang sa ulo si Boy dahil sa sinabi ng kaibigan. Hindi na ito nakapigil na makaltukan. Kita mo naman kung paano tayo tignan ni Mang Matias kanina. Tapos may gana ka pang magsabi ng ganyan? Hindi ka ba nadadala sa tinamumong sugat? Tono ng pananalita at titig ng matandang yun. Naku Allen, mapapahama ka lang yan. Pati ako nadadamay pa sa ginagawa mo Magpaawat ka na nga. Tugon ni Boy. Hindi talaga Paano nga? Kung doon talaga galing yung taglay na lakas ni Mang Matias. Gusto ko lang namang malaman kung ano yung bato na yun Hindi siya tumatanda sa edad niya ngayon Sabi niyo pa, hindi tinatabla ng apoy. Tapos kinakalaban ng mga aswang. Lahat ng yun imposible Gusto ko lang naman ng patuna. Isang salita mo pa, hindi lang kita kakaltukan. Ilulublob talaga kita sa putikan. Ang angas mo naman. Sabing tumigil ka na Ano naman kung sa batong yun magmula yung tinataglay ni Mang Matias? Labas ka na sa buhay na matandang yun. Wika ni Boy. Napabuntong hininga na lamang si Allen. Ngunit sa tulak ng kuryosidad, nais nitong malaman ang katotohanan tungkol sa pagkatao ni Mang Matias. Nang walang pasabi, tumaripas ito ng takbo pabalik sa tahanan ng matanda. Lintik ka talaga. Bahala ka na nga sa buhay mo. Labas na ako sa kung ano man yung kahinatnan ng katigasan ng ulo mo Wika ni Boy. Umuwi na rin nang hindi na matanaw ang kaibigan. Sa kabilang banda, matyagang nag-abang si Allen sa paglabas ni Mang Matias. Inabot siya ng ilang oras, ngunit hindi pa rin subuko kahit inaantok na. Nagising din ang diwa nang makitang nagmamadali itong umalis. Bit-bit ang mahiwagang arnis. Sa sobrang bilis ng pagtakbo ay hindi na halos maabutan ang matanda. Kung hindi lang nadinig ang daing ng isang nilalang, tuluyan itong maliligaw sa kagubatan. Nang matunton ang kinilalagyan ni Mang Matias, kagad nagtago si Allen dahil lumilingon ito habang hawak sa ulo ang isang aswang. Dahan-dahang ding tumayo sa takot. Ilang sandali pa, pinagpapalo ng anis ang nilalang hanggang sa tuluyang nadurog ang ulo. Pagkatapos, saglit itong natigilan
Maging si Allen na nasa kalayuan ay kinilabutan sa biglaang pag-iba ng hangin. Mararamdaman sa buong paligid ang matinding kilabot. Tinalasan na lamang ang paningin nang madinig ang sunod-sunod na kaluskos. Pagkatapos ay ang pagsasalita ni Mang Matias. Huwag mo na akong pagtaguan. Alam kong nasa paligid ka lang. Magpakita ka na bago maubos ang pasensya ko. Maiksi lang ang baon ko ngayon. Wika ni Mang Matias habang palingalingas sa paligid. Sa tuwing may kakaluskos, napapatingin na rin si Allen. Hindi na nagustuhan ang nararamdaman ng mga sandaling yun. Hindi lang dahil sa takot na nadarama, pati na din sa presensya ng nilalang. Kalaunan, napasigaw si Mang Matias sabay hawak sa sariling pisngi. Dali-dali itong tumayo mula sa pagkakatumba nang banggain ng kung sino. Ngunit sa sobrang bilis ay hindi ito nakita. Yan na naman ba ang pakulo nyo? Wala nang nagbago sa lahi niyong mga aswang. Papahirapan pa ako mahuli. Mamamatay ka rin naman sa dulo. Maging patas na lang kayo. Tumito ka na at magtuos tayong dalawa. Masyado nang madaya ang ginagawa nyo. Wika ni Mang Matias sa hangin. Hanggang sa muling kumaluskos. Sa pagkakataong ito, kumilos na ang matanda. Hinanap sa paligid ang pinagmumula ng ingay. Samantalang si Ali naman, dali-daling sumiksik sa nagyayabungang damo sa tabi upang maiwasang mahuli para na din maging ligtas mula sa nilalang. Sinuri ni Mang Matias ang bawat sulok ng gubat. Pinagahampas ng arnis ang mayayabong na damot halaman para makasigurado. Iilang maliit na puno na din ang natumba matapos matamaan ng matanda. Wala sa sariling napadasal si Allen dahil nasa tapat na niya si Mang Matias na mga sandaling yun. Paubos na ang pasensya ko. Kaya lumabas ka na dyan. Huwag mong hintayin na ako pa ang makahanap sa'yo. Hindi mo magugustuhan ang gagawin ko, bata. Natulala si Allen sa huling sinabi ng matanda. Naguluhan tuloy ang binata kung sino ang hinahanap nito. Ang nilalang ba na gumagawa ng kaluskos o siya na nagtatago? Napatanda na ito ng krus. Kumapit na lamang sa mga dasal. Bibilangan kita at kapag hindi ka pa lumabas, pasensyahan na lang talaga tayo. 1, 2, 3. Kagad lumingon si Mang Matias nang mapansin ang kaluskos sa likuran. Bumungad ang mabangis na aswang. Tinalon ang namagitang distansya. Sabay tuon ng matutulis na mga kuko. Nasangga naman ng arnis at tumilapon sa katapat na puno ang nilalang. Dumadaing ito, ngunit nakuha pa ding bumangon. Muling sumalakay ngunit tumilapon lamang din. Pambihira. Kaya pala ang bigat ng pakiramdam ko magmula kaninang hapon . 2 pa lang makakalaban kong aswang ngayon . Bakit naman nagkasabay pa? Baka naman sa susunod na araw, wala na ako makakalaban dahil ito na tayo . Dalawahan ng pagsalakay. Ano naman ang biniktima nyo sa gabing to? Tanong ni Mang Matias. Kinausap ang aswang na parang tao lamang. Umangil ito bilang pagsagot, sabay kalmot sa mukha ng matanda. Napatras naman si Mang Matias. Hindi naman nasugatan, ngunit nararamdaman pa rin ang sakit. Dito na rin bumigay todo ang nilalang. Patuloy sa pagsugod hanggang sa hindi na nakabawi si Mang Matias. Ilang ulit itong binalibag. Isinasangga na lamang ang mga baraso sa walang tigil na pangangalmot ng nilalang.
Sa kabilang banda, hindi makakilos si Allen sa kinalalagyan ng mga sandaling yun. Titig na titig sa nangyayaring sagupaan, ngunit wala naman itong magagawa. Kahit ilang ulit na sumagi sa isipan na tulungan ang matanda. Habang tumatagal, biglang nabaling ang tingin sa bote at posporo sa damo. Nakita niya itong bitbit ni Mang Matias kanina. Sinadya niya itong itabi. Mas lalong naguluhan kung ano ang gagawin. Nang pagbaling dito ay nakabaluktot na lamang sa lupa habang walang tigil na kinakalmot ng aswang. Bahala na nga. Mang Matias, saluhin mo to. Lumabang ka naman po. Wika ni Allen. Dali-daling tumayo ang binata. Dinampot ang arnis na matanda. Ngunit kagad ding nabitawan nang maramdaman ang init. Tila nagbabaga ang hawakan. Sabay na napalingon sa kanya si Mang Matias at ang aswang. Ngunit wala itong panahon para indahin ang napasong kamay. Dahil kumilos palapit ang nilalang. Nakabuelo naman ang matanda. Napigilan ang halimaw bago maabot ang binata. Mas mabuti sana kung dumapa ka na lang, bata. Umaga man o gabi, ikaw na lang palagi ang nakikita ko. Hanggang dito ba naman? Sinusundan mo talaga ako. Umalis ka na nga lang. Wika ni Mang Matias. Mas lalong nabuhay ang kuryosidad ni Allen nang pasimple nitong dinampot ang arnis. Bumalik ang matanda sa pakikipagtuos sa aswang. Unti-unti itong nakabawi. Ngunit muling ibinalibag matapos naging mas agresibo ng nilalang. Nang sandaling tumilapon sa kalayuan si Mang Matias, si Allen naman ang nataranta. Dahil sa kanya bumaling ang atensyon ng nilalang. Nagmamadaling tumakbo ang binata. Ngunit napasubsob din ng maabutan. Pagkadapa, hindi na kumilos sa takot na ano ang mangyari. Ngunit dumaing din ng maramdaman ang pagkalmot nito. Sugatan na ang likod. Sandali lang. Ako ang kalaban mo kaya dito ka lang. Dinadamay mo pa yung bata eh. Ikaw naman bata ka. Pakiusap lang. Umalis ka na bago lumala pa ang mangyayari sa'yo. Babala ni Mang Matias. Sa kabila ng pagtamo ng sugat, nakahinga rin ng maluwag. Dahil sa pagbalik ni Mang Matias, hinila nito palayo ang aswang at walang tigil na pinaghahambalos ng arnis. Ibinuhos na matanda ang buong lakas hanggang sa tuluyang mawasak ang bungo nito. Ngunit hindi pa rin huminto. Sa puntong yon ang dibdib naman ang dinurog. Makalipas pa ang ilang sandali, natapos din ang sagupaan. Gumapang si Mang Matias sa kalapit na puno. Doon sumandal. Ipinagpahinga ang sobrang pagod na katawan. Masakit ba, bata? Sabi ko naman kasi sa'yo, huwag kang masyadong magpapadala sa kuryosidad mo. Dati ko pa napapansin yung tinginan mo sa akin eh. Pero hindi ko pinuna sa pag-aakalang hanggang doon lang yun. Hindi ko inaasahan na aabot tayo sa ganitong punto. Halika nga, tignan natin ang sugat mo. Wika ni Mang Matias. Dahan-dahan namang lumapit si Allen sa matanda. Paika-ika dahil sa lala ng hapde. Yan ang napapala mo. Interesadong-interesado ka sa buhay ko eh. Tignan mo, nakatanggap ka tuloy ng kalmot mula sa aswang. Alam mo ba, na pwede kang maging katulad niyan sa simpleng sugat na kagaya niyan. Wika ni Mang Matias. Nanlaki ang mga mata ni Allen. Sa pangamba buhat sa sinabi ni Mang Matias, sa takot ay napatitig na lamang. Alam mo, karamihan sa pasyente ng kakilala kong manggagamot
Ang nayanggaw dahil lang nakakuha ng sugat mula sa nilalang. Nadadaan pa naman sa gamutan pero may bahid na ang pagkatao. Handa ka naman sigurong lumipad at dumapo sa mga bubong ano? Dagdag ni Mang Matias. Mang Matias naman, di po ako nakikipagbiruan sa inyo ha. Totoo po ba yung sinasabi nyo? Tanong ni Allen. Halos maiyak na ang binata na mga sandaling yun. Humagalpak naman ng tawa ang matanda, lalo na nang makitang naluluha ang binata. Kalalaki mong tao, umiiyak ka? Bata, pigilan mo mga luha mo. Hintayin mo ko. Tatapusin ko lang tong nasimulan ko. Wika ni Mang Matias. Napaupo na lamang si Allen sa isang tabi. Iniinda pa rin ang sugatang likod. Pinanood niya si Mang Matias na nanguha ng tuyong dahon at sanga. Itinambak ito sa bangkay ng mga aswang at saka sinindihan. Inihagis naman ni Allen ang bote na may lamang likido ayon sa utos na matanda. Hindi napansin na nakabukas kaya natapon. Napahilamos ito sa mukha ng matanda. Anak nang, ang sabi ko, ihagis mo lang. Pinaliguan mo na ako ng... Hindi natapos ni Mang Matias ang sasabihin nang biglang kumalat ang apoy mula sa tuyong dahon papunta sa kanya. Gaas pala ang laman ng bote. Kalmado pa ito noong una. Ngunit nagmamadali ring inapulas sa pamamagitan ng paulit-ulit na paggulong sa lubluban ng kalabaw sa unahan. Pagkaahon nito, sa kanya sinermonan si Allen. Ay nako, nakakapagod ng magsalita. Kaya pala lampasin ko ang ginawa mo. Kung hindi lang ako mahihiyang maglakad pa na walang saplot sa katawan, hahayaan ko lang yung apoy. Nang dahil dito naubos tuloy yung boko. Ano bang ginagawa mong bata ka? Wika ni Mang Matias. Nakayuko namang humingi ng paumanhin ng binata. Makalipas ang ilang sandali, umuwi na rin ang dalawa. Dumiretso sa tahanan ni Mang Matias. Dito nito ginamot ang sugatang likod ni Allen. Kinabukasan na nakabalik dahil nakatulog. Uy, saan ka galing kagabi? Ang aga nagpunta sa bahay ng lolo mo Hinahanap ka? Pati nga ako napagalitan Wala naman akong alam. Ano bang pumasok sa isipan mo para mawala ka ng buong gabi? Ikaw Allen ha? Habang tumatagal para ka nang nagiging ewan. Wika ni Boy. Nakapagsabi na ako kay Lolo. Inabutan lang ng antok sa kung saan. Doon ako nakatulog kaya hindi nakauwi. Tugon ni Allen. Talaga ba? O baka naman sa bahay ni Mang Matias nakatulog? Ano namang ginagawa mo doon? Pahama ka talaga no? Kapag ako nadamay dyan sa kalokohan mo, magkalimutan na tayo. Ang tigas pa naman ng ulo mo. Hindi ka madadaan sa pakiusap Muling wika ni Boy. Hindi na lamang sumagot pa si Allen. Nagkaroon ng kasunduan sa pagitan nila ni Mang Matias. Huwag nitong ipagsasabi na kahit sino ang nakita ng gabing yun. Pagkatapos masaksihan ng buong pangyayari at ang kakayahan ng matanda, natakot itong baliin ang ipinangako. Magmula rin ng araw na yun, binago ng binata ang pag-uugali. Natutong pigilan ang kuryosidad sa pangamba na mapahamak muli. Lahat ng pangaral ni Mang Matias ay tinandaan at hindi na nangelampas sa buhay na matanda kahit kailan. Magkaibigan pa rin naman, ngunit umiiwas lamang sa posibleng masamang mangyari. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig.
probinsya ng Catanduanes. Alas 5 pa lamang na madaling araw ay gising na ang binatilyong si Dario. Sa tuwing ganitong oras, abala na ito sa paghahanda ng ipapakain sa mga alagang ibon. Ang hanap buhay kasi kasama ang amang si Lazaro ay pagbabantay ng halos 30 iba't ibang klaseng ibon na pagmamay-ari ng isang konsehal sa baryo. Tuwing sasapit naman ang alas 6, nag-uumpisa na ang dalawa na magpatuka sa mga ibon. Ang mga naturang alaga ay hindi naman pinagkakakitaan ng amo. Bagkus isa lamang itong koleksyon na siya namang pinupuntahan tuwing walang pasok o kaya naman may kinakaharap na problema. Ayon sa among konsehal, isa sa mga pantanggal pagod nito ang mga ibon. Kaya naman sa sobrang pagmamahal dito, pinagawan niya ng tahanan ang magamang mangangalaga sa mga ibon. Malapit lamang para mahigit na mabantayan ng mga ito. Sa 3 taon sa serbisyo, wala namang naging problema sina Dario dahil sa napakadali lang naman ang trabaho. Isa pa'y dahil dito, nakakawilihan na rin ang pag-aalaga ng ibon. Sa katunayan, nagkaroon na rin ito ng isang maya na siya namang sinasabay sa pag-aalaga. Isang araw, pagkagising ng binata ay naabutan ang ama na may kinakausap na napakalaking itim na ibon. May mapupula itong mga mata. Napakakintab ng pakpak at higit sa lahat, nakakaagaw pansin ang sugat nito sa kaliwang parte ng pakpak. Dahilan para hindi makalipad. Abatay, napakaganda naman po niyan. Kaso lang, mukhang may nakaaway po atang ibang ibon. San po ba yan ang galing? Ngumiti naman ang ama at nagsabing bibihira ang mga ganoong uri ng ibon. Gawa na matatagpuan lamang ito sa pinakaliblib na parte ng kagubatan. Ang sugat naman itong natamo, galing sa isang tao kaya kinakailangan niyang magamot para mabawasan ang paghihirap. Wala namang iba pang tinanong si Dario. Naupo na lamang ito at pinagmasdan ng ama. Hindi man nagsasalita. Ngunit napapansin niyang kakaiba ang paraan ng ama sa paggamot dito. Ang paraan kasing alam niya ay hinuhugasan muna ito gamit ang pinukuloang bayabas. Nilalagyan ng langis na galing sa amo. Ngunit ngayon, binubulungan ito ng kung anong mga salita at pinapahira ng laway. Kahit papano, nagtataka ang binata ngunit sinawalang bahala na lamang ito. Dahil mas madami naman talagang alam si Tatay Lazaro pagdating sa pag-aalaga ng mga hayop. Matapos naman ang panggagamot, pinakawalan na ito at nanlaki ang mga mata ni Dario nang makitang tuwid na itong lumilipad. Dala ng pagkamangha, mas lalong tumaas ang tingin sa ama ng mismong panggagamot na yon. Kaya magmula ng araw na yon, palagi nang dumadalaw ang ibon sa tahanan. Maging si Dario ay natutuwa na dito dahil parang tao lamang ang alaga. Kadalasan kasi, naiintindihan nito ang mga inuutos ng binata na siya naman talagang kinakatuwa dahil sa may nakakausap rin tuwing umaalis ang ama. Sa mga nag-aalaga ng ibon, normal lamang ang makipag-usap sa mga alaga. Gawa ng isa ito sa paraan para mas mapalapit dito. Isang gabi, bandang alas 11 ay nagising si Dario dahil sa ingay ng mga alaga. Ang huni nito ay tila natataranta, kaya dali-daling lumabas ng tahanan ang binata. Pagkarating dito, wala namang kakaibang nakita kaya naman naglakad na pabalik sa loob para ipagpatuloy ang pagtulog. Ngunit nang akmang papasok na ito,
Bigla na namang nagsiingayan ang mga alaga. Dala ng kuryosidad, hindi na muna ito pumasok at nagtago sa isang gilid para magmasid. Halos 5 minuto ring wala namang nakikita hanggang sa nasilayan ang kakaibang itim na ibon. Walang humpay sa pagpagaspas ng pakpak nito at batid sa huni ng iba pang mga alaga ang pagkakabahala. Kaya naman nagpatuloy lamang sa pagmamasid si Dario. Nanalo ka ba sa mga lintik na albularyong yon? Dahil dito ay nanlaki ang mga mata ng binata. Gawa ng gising ang ama at ano ang ugnayan nito sa ibon, na para bang isa itong kawal. Kasabay ng paglapit nito, paunti-unti ring naging iba ang itsura ng ibon. Dahan-dahang numinipis ang pakpak at paa hanggang sa maging isang lalaki. Sa hindi maintindihang lengguwahe, nagsasalita ito sa harap ng ama. Habang si Dario naman hindi na malaman ang nararamdaman dahil ito ang unang beses na makakita ng ganong pangyayari. Naging masinsinan ang pag-uusap ng dalawa. Kaya halos manlamig ang mga pawis ng binata dahil paunti-unti nang napagtanto na hindi ordinaryong hayop ang naturang ibon. Makailang minuto lamang sa kalagitnaan ng pag-uusap ng dalawa, biglang lumuhod ang nilalang sa harap ni Tatay Lazaro. Matapos ay diretso na itong tumakbo papalayo. At hindi kalaunan, nakita na naman ni Dario ang paglipad ng napakalaking itim na ibon. Nang akmang papasok na sana ito, nagulat siya nang magwika ang ama. Alam ko, Daryong, nakita mo ang pangyayari. Huwag ka sanang magkakamali na ipagsabi ito kahit kanino. Dahil kahit anak pa kita, hindi ako magdadalawang isip na ituring kang kalaban. Dahil sa batid ng binata na seryoso ang ama, hindi na nagsalita pa si Dario. Dumiretso na ito sa kwarto at hindi naman mapakali dahil sa mga nangyari. Ayon sa binata, nang gabing yon ay paulit-ulit na umiikot sa isipan kung may sa aswang ang ama. Dahil nakakausap nito ang ibon at galit sa albularyo. Halos 2 oras pa ang tinagal ng pag-iisip ni Dario hanggang sa napilit ang sarili na makatulog. Nang sumunod na araw, naabutan ang ama na may hinihilang sako. Sa pagtitig pa lamang ng binata, may napansin na ito na mga dugong tumutulo sa ilalim. Kaya naman, lumapit ito dahil baka may mga ibong namatay. Atay, pwede ko po bang makita yung laman ng sako? May mga namatay po bang ibon? Tumango naman ang ama at pinagbuksan ang sako. Halos manghina naman ang mga tuhod ng binata nang makita sa ibabaw ang ulo ng kilalang albularyo sa lugar. Hindi na ito nakapagsalita pa dahil sa sobrang takot at kilabot na naramdaman. Samantalang ang tatay naman, humahalakhak ng napakalakas na tila tuwang-tuwa sa dala. Pinatabi na nito si Dario at naglakad papunta sa likod ng tahanan, kung saan may daan papunta sa loob ng gubat. Buong maghapong nanatiling walang imik ang binata. Wala ring tigil sa kakaisip dahil sa hindi lubusang mapagtanto ang mga nangyayari. Simula pa kagabi, hindi rin naman magawang umalis sa poder ng ama dahil ito na lamang ang katuwang sa buhay. At wala na silang ibang kamag-anak sa lugar hanggang sa sumapit na ang gabi. Habang pinapakalma ni Dario ang sarili, bigla na namang gumawa ng huni ang mga alagang ibon dahil sa nakita kagabi.
Hindi na ito nagtangka pang lumabas ng tahanan. Ngunit halos 1 oras na ang nakalilipas. Hindi pa rin matahimik ang mga ito at may narinig siya ng mga kaluskos. Kaya kahit natatakot ay nagpa siya na lumabas ng tahanan para tignan kung ano ang nangyayari. Habang naglalakad, kinondisyon na ang sarili na wag nang mabibigla pa. Dahil sa alam ng ibong nagbabalat kayo ang makikita. Ngunit hindi inaasahan ni Dario na doble-dobleng bilang ng mga ibon ang masisilayan. Halos nasa 20 ang bilang. Lahat ay purong itim na nakapalibot sa nakatayong ama. Kitang-kita ng 2 mata nito ang biglaang pagpapalit ng anyo ng mga ibon. Dahil sa hindi nagpa siyang lumapit pa. Nanatili lamang ito sa isang tabi at patuloy na nagmasid. Kagaya ng mga nakaraang gabi. Tila nag-uusap-usap lamang ang mga ito. Hindi na inantay pang matapos at bumalik na sa kwarto si Dario. Halos 1 pang oras ang inantay niya bago bumalik ang ama sa loob ng tahanan. Pagkasilay na pagkasilay dito, hindi na napigilan ng binata ang sarili. Tay, alam ko na po. Alam ko na pong hindi kayo ordinaryong tao. Hindi ko na din po makakayanin ng mga ganitong pangyayari. Kaya kung maaari po, aalis na lang po ko. Dahil baka mabaliw lang po ko eh. Malaki po ang respeto ko sa inyo. Dahil kayo ang nagpalaki sa akin. Pero ayoko pong maging kabilang sa grupong meron kayo. Sa puntong yon, wala nang naisip ang binata kundi lisanin na lamang ang lugar. Kahit hindi alam kung saan patungo. Hindi na rin makayanan pa ang mga pangyayari. Isa pa'y bata pa lamang ay takot na talaga ito sa mga kakaibang nilalang. Hindi naman ito pinigilan ng ama sa kagustuhan. Kaya kinaumagahan ay lakas loob na nilisan ang lugar. At yun ang naging huling alaala ni Dario sa baryong kinalakihan. Magpasa hanggang ngayon. Nakatira pa rin ito sa isang syudad. Nagawa rin namang umuwi ng 1 beses sa dating tahanan. Ngunit hindi na doon naabutan pa ang ama. Nagtanong-tanong na rin siya sa mga kapitbahay. Ngunit ang lahat ng ito ay walang alam sa kung nasaan na si Tatay Lazaro. Wala din namang bangkay na natagpuan dito. Malaki ang paniniwala ni Dario na baka tuluyan na itong sumama sa grupo. Matagal na panahon na ang nakalilipas. Magmula nang mangyari ang lahat ng ito. Ngunit nananatili pa rin pala isipan kay Dario. Kung ano nga ba talaga ang ugnayan ng ama sa mga nilalang. Lalo pat hindi naman ito nakita bilang isang aswang. Samantala, kahit pa matanda na, hindi na muli pang nag-alaga ng ibon si Dario. Dahil sa tromang dala ng ibong kawal ng ama. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.